Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon, so tingnan natin kung kanino yung mababasa nating energy. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Start na tayo. Kaninong energy to? Pwedeng sa'yo, pwede rin sa person mo. So, piliin nyo kung energy mo to. Wow. So nakikitaan ko dito, meron ditong tao na nasa healing process siya, nagmo-moving on, nakatuon siya sa moving forward, or pwede rin sabihin nakatuon to sa bagong yugto ng buhay niya. Ngunit hindi alam ng tao na to na merong parating sa kanya, okay? Meron ditong bago na parating sa tao na to na tutulong para lubusan siyang maghilom sa nakaraan. So nakikitaan ko dito yung patungo sa kanya dito ay Scorpio, Cancer and Pisces. Ito yung tipo ng tao na mapagmahal, mapag-aruga. So nakikitaan ko dito tatanggapin ng tao nito ikaw, okay? Yung man tipo na tanggap nito kung ano yung meron sa kanya. Ganon. Kung ikaw man ay single mother, single father, tatanggapin ka ng tao na to kasi itong tao na to ay tapat. Kapag ito ay nagmahal ay unconditional, lahat ng meron ka tanggap ng tao na to. So nakikitaan ko dito, pwedeng hinihiling mo na to, or matagal mo na tong hinihiling na meron ditong tao na magmamahal sa'yo or tatanggapin ka kahit ano ka at kung ano yung meron ka, tatanggapin ng tao na to. Hinihiling mo to. Ito lang nakikita ko at masasakatuparan mo to. Kung ano man yung mga kahilingan mo, ipagkakalob dito. Ito lang yung mensahe, no? So, nakikitaan ko rin dito yung abundance na parating sa'yo. Kumbaga, nakikitaan ko dito na magiging maayos ang lahat. Yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito na hindi maiwasan na ikaw ay tinutokso. Or pwede rin meron ditong tao na tutungo sa'yo, mapanukso. So, ingat ka na lang sa tao na to. Kasi itong taong parating na mahilig manukso sa'yo, meron ditong Aries, yung iba sa inyo. Siya yung tipo ng tao na walang isang salita. Siya yung tipo ng tao na alam mo yung tipo na happy-go-lucky at yung sarili niya lamang ang inuuna niya. So, nakikitaan ko dito na codependent ito pagdating sa'yo. Pwedeng ex-person mo to kung meron kang ex na ganito. Yung bang tipo na dumidepende sa'yo, kung ikaw yung maabilidad, madiskarte, siya yung tipo ng tao na dumidepende kung sino yung meron roon. So, nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo, malakas yung intuition mo, kaya sundin mo yung kutob mo about dito sa tao na to. Kasi, may darating sa yung bago na kung saan mamahalin ka ng totoo at meron din ditong darating na ex na kung saan manggugulo. Nakikitaan ko dito, ito yung malaking tukso na dapat iwasan mo. Okay? Alam mo to, ito lang yung mensahe, no? Alam mo to, ramdam mo to. Kilala mo to kung sino to. Kasi malakas yung instinct mo, malakas yung intuition mo. Nakikitaan ko dito na ibabalik mo yung balanse mo. Na ibabalik mo muli yung katatagan mo. Na ibabalik mo muli yung lakas mo. Yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito na marami kang nalampasan dito na suliranin na kung saan napagtanggalan mo to. Or natanggalan mo to.
So, sinasabihan ka dito, be grounded ka sa tao na to, or pwede rin, ito na yung time para protektahan mo yung energy mo. Protektahan mo yung puso mo. Kasi nakikitaan ko dito yung iba sa inyo na sa healing process ka. At meron ditong taong papasok sa'yo para tuluyan, maghilom ka, bago. Bagamat merong bago dito, meron ding darating na ex para manggulo, para guluhin muli ang isipan mo, para guluhin muli ang puso mo. So, sinasabihan ka dito, ingat ka, protektahan mo yung puso mo dito, be grounded, kasi nabubuo mo ng muli ang sarili mo. So, sinasabihan ka dito na kailangan mong protektahan yung energy mo sa tao na to. Mapanukso to. So, kung ikaw man ay merong tao o past person na naging stress ka dito, so alam mo na yung dapat gawin, okay? Siya din yung tipo ng tao na pumipigil sa paglago mo, kaya medyo may delay na nangyayari sa'yo dahil sa tao na to. Kumaga, hindi kayo balance na magkasama nitong ex mo or itong tao na makasarili. Siya yung pumipigil sa'yo kung bakit hindi ka nagiging matagumpay dito. Pwedeng nagsasama pa kayo ng tao na to, siya yung hadlang sa pag-asenso mo. So, nakikitaan ko dito na ikaw, matatag ka eh. Merong gabay ka dito. So, kinaklaro ng gabay mo yung kaisipan mo dito, binibigyan ka ng pangunawa, binibigyan ka dito ng talino. Nakikitaan ko rin dito, so be aware ka din sa mga panaginip mo kasi meron ditong mensahe na pinararating sa'yo na ikaw ay pinapatnubayan dito. Nakat mo na tong tao na to eh, tinanggalan mo na to before, okay? Or hanggang ngayon tinatanggalan mo na to. Kaya lang dahil meron ditong tuso or tukso, akala ng tao na to ay ganun ka pa rin tulad ng iniwan niya dito or tulad ng dati. Piling ng tao nito kaya ka pa rin niyang makuha dito. So sinasabihan ka dito na protektahan mo yung sarili mo kasi meron ditong grounded, okay? So, protektahan mo yung happiness mo. Alam mo, nakikitaan ko dito na nakat mo na to eh, or tinanggalan mo na to. Ito rin nakikita ko, nagkakaroon ka ng panibagong renewal sa sarili mo, may pagbabago na nangyayari sa'yo. Nakikitaan ko rin dito yung malaking gantimpala na marireceive mo, meron ditong nananagana, merong nagiging maayos yung sitwasyon. Kung ano man yung mga ginagawa mo dito, nakikitaan ko dito ng tagumpay. Meron ditong biyaya na dumarating sa'yo. Ayan. Pwedeng dumating tong biyaya na to nung nawala ka sa tao na to, doon sa pas mo. Iba sa inyo, biglang binilas ka nung nawala yung pas mo. Ito rin nafe-feel ko sa'yo. Mas lalong nagiging maaluwan yung takbo ng buhay mo, mas lalong nagiging blessed ka, mas lalo kang nagiging mapalad nung inalisan mo to. Ayan. So, tama yung pagpapasya mo dahil yung blessing na para sa'yo ay ipinagkakalob na rito. Kaya medyo may konting delay dito dahil gusto ng tao nito na hindi mo to ma-receive itong mga blessing na to. Kaya itong tao na to, magbabalik to para tuksuin ka muli dito. So, pag natukso ka dito, magiging ganun ka ulit, stuck ka ulit sa sitwasyon, makakaramdam ka ulit ng lungkot, nawawalan yung motivation mo, nakaka-drain ng energy. So, kaya dito, pinag-iisip-isip ka dito na kailangan mo maging matalino. Huwag mong hayaan na ma-stuck ka muli sa sitwasyon. Kasi yung tao mo dito nakaka-drain yung energy. Kumaga, energy vampire. Masyado ka nang sinasaid. Ganyan. Freedom. So, yung paglaya mo, ito yung inasam mo at ito na yung nangyayari sa'yo. Nagiging ka ng malaya sa sitwasyon, walang kumokontrol sa'yo,
walang nagmamanipula sa'yo. So, nakikita ko dito na hawak mo yung kaligayahan mo, hawak mo yung happiness na ginagawa mo para sa sarili mo. So, nakikita ko dito yung paglaya mo sa sitwasyon. So, nakikita ko rin dito, meron ditong biglaang nangyari or biglaang pagbabago sa'yo. Okay? Nagkakaroon ka ng panibagong mindset. So, nakikita ko rin dito dahil sinasubmit mo na lahat. Kumbaga, surrender mo na lahat. Nagiging kang malakas ang loob ngayon, nakatuon ka sa malaking pagbabago, nakatuon ka sa happiness mo, sa renewal mo. Kumbaga, nakikita ko dito yung pagiging mong excited sa pagharap sa panibagong yugto ng life mo. Andun ka sa moment na nagiging excited ka sa mga nangyayari na bago sa'yo. Ayan. Meron 30 years old. So nakikita ko dito merong parating or merong mangyayaring ka-excitement, exciting. So, nakikita ko dito, bigla ang mangyayari. Yung sinabi ko kanina, meron dito kasing bago na pupuno sa'yo. So, meron dito magmamahal ng totoo sa'yo, itatrato ka ng maayos. So, nakikita ko dito na magiging masaya ka sa tao na to kasi tatanggapin ka nito. Physical pain. Yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito na nakakaranas ka ng abuso or sinasaktan ka or pinagbubuhatan ka. Pwedeng meron kang tao dito before na pinagbubuhatan ka ng kamay, sinasaktan ka ng tao nito. Kumbaga, itong tao nito ay masyadong mapanakit. Kaya grounded ka dito dahil ayaw mo nang maranasan yung ganun. So, nakikitaan ko dito, kailangan mong maging matatag or pwede rin pinatatag ka na ng kahapon. Dahil sa mga experience na naranasan mo ito, nagiging ibang tao ka na dito. So, merong 29. So, nakikita ko dito, yung iba sa inyo, meron kang marireceive na mensahe. So, malayang magmensahe. Kumaga, meron ditong tao parating sa'yo. Meron ding aris, ano. Yung iba sa inyo, meron kang aris na mapanakit at meron din ditong aris na kung saan nakalaya sa sitwasyon. Pwedeng pareho kayong aris. Yung iba, hindi halos lahat. So, nakikitaan ko rin dito, meron dito magpapahayag ng kanyang nararamdaman. So, nakikitaan ko dito yung pagiging malaya sa sitwasyon. Meron kang marireceive na mensahe sa isang tao na nagpapahayag ng kanyang saloobin, kanyang nararamdaman. So, pareho kayong malaya sa sitwasyon. So, nafe-feel ko dito bago. Meron ditong 34, 39 or pwede rin merong age gap sa inyo ng tao na to. 5 years. So, nakikitaan ko dito, yung pagiging yung mapagbigay sa bawat isa. Okay? Nakikitaan ko dito din yung surrender. Parang sinurrender mo na lahat ng mga nangyari, binitawan mo na, pinaubaya mo ka na kay God, kay universe, ganon. Lahat ng mga suliranin mo. Yun nga, sinabi ko kanina, pinaubaya mo na dahil alam mo dito na ito lang yung tulong. Ito yung malaking tulong na kailangan mo. Yung ipaubaya mo lahat ng mga alalahanin mo, mga problema mo. Dahil alam mo dito na hindi ka pababayaan. So, nakikita ko dito, tutulungan ka dito sa mga pagpapasya mo, sa mga gagawin mo. So, nakikita ko dito yung paglaya. Malapit na. Okay? So, magiging ka ng masaya. Nakita ko yung 444 sa aking time. Okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.